Ang mga nakatatanda ay madalas na nagiging target ng mga may masasamang balak dahil mas madali silang masaktan, pisikal man o emosyonal, at limitado ang kakayahan nilang protektahan ang sarili kumpara sa mga bata. Bukod pa rito, sinasamantala ng iba ang kanilang pag-iisa upang kunin ang kanilang mga ari-arian o gawan sila ng hindi maganda. At ngayon, tatalakayin natin ang isang kaso kung saan ang isang kawawang lola ay hindi sinasadyang nasangkot sa isang masamang plano. Itinuturing din ito bilang isa sa mga sunod-sunod na krimen na gumimbal sa South Carolina sa Estados Unidos. Si Edna Suttles ay nakatira sa isang tahimik na bayan sa estado ng South Carolina. Bago magretiro, si Edna ay isang matagumpay na babae sa kanyang karera. Pagmamayari niya ang isang dealership ng Porsche na tinatawag na A1 Foreign sa Alabama. Pagkatapos magretiro, lumipat siya mula Alabama patungong South Carolina at nanirahan sa bayang ito. Sa mata ng iba, si Edna ay may edad na, ngunit puno ng buhay at madalas na sumasali sa mga gawaing pangkomunidad. Tumutulong sa mga kapwa matanda, nakikipagkwentuhan at talagang minamahal ng mga tao. 28 ng Agosto taong 2021, araw ng Sabado. Noong hapong iyon, isang babae ang tumawag at nag-report sa mga pulis. Ang 80 taong gulang na si Lola Edna ay nawawala matapos matanggap ang ulat. Tumawag ang mga pulis, ngunit hindi na nila makontak si Edna sa telepono. Nawawala ang kanyang sasakyan at walang sumasagot nang kumatok sila sa pinto. Matapos kontakin ang lahat ng kamag-anak at kaibigan ni Edna, nalaman ng pulisya na ang huling pakikipag-ugnayan niya sa pamilya ay alas 10:13 ng umaga kahapon. Noong oras na iyon, gumamit siya ng telepono sa bahay para kausapin ang kanyang anak at wala naman silang napansing kakaiba sa kanilang usapan. Nang dumating sa bahay ni Edna, nakita ng mga pulis na maayos ang mga pinto at bintana at walang senyales ng sapilitang pagpasok. Sa loob ng bahay, wala ring makikitang tanda ng anumang pakikipagbuno. Maayos ang mga sapatos at nakaayos ang mga gamit. Sa labas ng bahay ni Edna, may nakakabit na CCTV system. Gusto sanang suriin ng mga pulis ang video noong araw na iyon, ngunit natuklasan nilang debaterya ito at matagal nang ubos ang karga, kaya wala itong naitalang anumang video. Dahil walang lead, nagsimulang maglabas ng anunsyo ang pulisya sa media para hanapin siya. Lalong pinaigting ang paghahanap sa South Carolina at tila dininig naman ang kanilang mga panalangin. Isang linggo matapos ang insidente, nakahanap ng mahalagang impormasyon ang mga nagpapatrolyang opisyal sa parking lot ng isang hotel. 3 ng Setyembre 2021, isang linggo matapos mawala si Edna, napansin ng isang pulis habang nagpapatrolya sa gabi ang jeep ni Edna. Nakaparada ito sa parking lot ng hotel na Best Western. Sa loob ng sasakyan, hindi nila nakita si Edna at nawawala rin ang kanyang cellphone. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa CCTV ng parking lot, mabilis silang nakatuklas ng isang mahalagang bagay. Ipinakita sa video na noong 1:46 ng hapon, 27 ng Agosto, pumasok ang jeep ni Edna sa parking lot. Gayunpaman, ang bumaba sa sasakyan ay hindi si Edna, kundi isang matangkad na lalaking nasa middle age na nakasuot ng shorts. At ang mas nakakatakot, matapos bumaba, nagsimulang punasan ng maigi ng lalaki ang pinto, bintana at upuan ng pasahero ng paulit-ulit. Makalipas ang 7 minuto, tila hindi pa siya mapalagay. Bumalik siya sa sasakyan at muling nilinis ito mula loob hanggang labas. Agad na binuo ng mga pulis ang ruta ng sasakyan noong araw na mangyari ang insidente. Noong 27 ng Agosto, araw ng Biyernes, bandang alas 9:22 ng umaga, natuklasan nilang lumabas ang lalaking ito sa parking lot ng supermarket na Food Lion. Pumunta siya sa kanyang pilak na Chevrolet sedan
at minaneho ito papunta sa parking slot na mas malapit sa supermarket. Pagkaparada, pumasok siya sa loob at nagsimulang mamili. Sa kabilang banda, bandang 9:30 ng umaga, nakita sa CCTV malapit sa bahay ni Edna na nagmamaneho siya sa kalsada. Makalipas ang 8 minuto, 9:38, nakuhanan ng CCTV sa parking lot ng supermarket ang kanyang sasakyan habang ang kahinahinalang lalaki ay namimili pa sa loob. 1 minuto ang lumipas, 9:39, nagbayad na ang lalaki. Bumili siya ng 4 na kahon ng strawberry yogurt at hindi nakalimutang iswipe ang kanyang membership card. Ang simpleng gawin na ito ang naging susi para matukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa pamamagitan ng checking sa data ng membership card, nalaman ng pulisya na ang lalaking hinahanap nila ay si Daniel Prince, 59 taong gulang. Si Daniel ay hindi taga roon sa bayan ng Travelers Rest, kundi nakatira sa Bauxite Village, na mahigit 1 oras ang layo kung imamaneho. Noong siya ay nasa serbisyo pa sa militar, si Daniel ay isang mekaniko na pangunahing nagme-maintain ng mga helicopter. Pagkatapos sa serbisyo, nagtrabaho siya bilang handyman. Nagmamaneho araw-araw sa mga bangko at hindi permanente ang kita. Ang asawa niyang si Katie ay isang empleyado ng gobyerno na nagtatrabaho sa opisina ng National Air Force Base. Maraming taon na silang kasal, ngunit wala silang anak. Sa investigasyon sa nakaraan ni Daniel, natuklasan ng pulisya na noong 1996, sinubukan niyang dukutin ang isang babae. Noon, 20 anyos si Daniel. Habang nagmamaneho pa uwi, nakakita siya ng isang dalagang naglalakad mag-isa. Bumaba siya ng sasakyan, pinawalan ng malay ang babae, itinali ang mga kamay at paa at isinakay sa kotse. Ngunit, hindi nagpaapi ang babaeng ito. Nang magkamalay siya sa sasakyan, nakakita siya ng wrench sa hig at walang sabi-sabing ginamit ito para manlaban at paluin si Daniel. Dahil dito, nahilo si Daniel habang nagmamaneho. Hindi na siya nakipagbuno pa, kaya tinulak na lang niya ang babae palabas ng kotse at mabilis na tumakas. Matapos mahuli, nahatulan si Daniel ng 30 taong pagkakakulong, ngunit maaaring humingi ng parol pagkalipas ng 3 taon. Dahil sa magandang asal sa loob ng bilangguan, noong 2009, naaprubahan ang kanyang parol. Pagkalaya, nag-asawa siya, lumipat ng tirahan at nagsimula ng bagong buhay bilang handyman. Kahit may record si Daniel ng tangkang pagdukot at nakita sa CCTV, para masigurado, hindi muna siya inaresto ng pulisya sa hinalang kidnapping, kundi ginamit ang kasong pagnanakaw ng sasakyan. Dahil dito, makukulong muna si Daniel para ma-interrogate, habang dahan-dahang naghahanap ng ebidensya tungkol kay Edna. 9 ng Setyembre 2021, inaresto ng mga awtoridad si Daniel sa labas ng kanyang bahay. Sa buong proseso, naging kooperatiba siya at wala talagang anumang pagtutol. Pagkatapos, nahati sa 2 grupo ang pulisya. Ang isa ay para interogahin si Daniel at subukang basagin ang kanyang depensa. Ang kabilang grupo naman ay maghahalughog sa bahay ni Daniel para maghanap ng karagdagang ebidensya. Pagdating sa presinto, tila napakakomportable ni Daniel. Kaharap ang 2 veteranong investigador, nakaupo siyang nakadekwatro at may kumpiyansang magsalita na parang hindi man lang kinakabahan. Sinabi niyang namalagi siya sa Germany ng ilang panahon, hindi lang para mag-aral ng batas, kundi gusto rin daw niyang maging huwes noon. Habang nag-uusap, ang mga mata ni Daniel ay madalas na napapatingin sa CCTV camera sa loob ng interrogation room. Dahil sa kanyang karanasan, alam niyang nire-record ang lahat ng usapan. Tuwing nagsisinungaling siya, hindi niya namamalayang napapatingin siya sa camera. Ang reaksyong ito ay lumabas ng maraming beses habang siya ay tinatanong. Nang tanungin tungkol sa pagkawala ni Edna, nagbigay si Daniel ng sarili niyang bersyon ng kwento. Sabi niya,
Tinulungan daw niya si Edna na magkumpuni ng bahay at matagal na silang magkakilala. Pero para sa kanya, laging makalat ang bahay ni Edna. Luma na ang bahay at kailangan ng maraming repair na magastos dahil sa kakulangan ng pera. Minsan ay napipilitan daw si Edna na ibenta ang kanyang mga alahas. Bilang kaibigan ni Edna, nagmalasakit daw si Daniel at laging handang tumulong sa mga gawaing bahay. Marahil ay narinig na ng pulis ang sapat na kasinungalingan ni Daniel, si Detective Craig, na nag-iimbestiga, ay hindi na siya hinayaang magpatuloy sa pag-iimbento. Dahan-dahan niyang inilabas ang malilinaw na litrato mula sa CCTV para unti-unting gibain ang depensa ni Daniel. Sinabi ni Daniel na noong araw ng insidente, nagpasama daw si Edna sa kanya para makipagkita sa isang pribadong investigador. Ang dahilan daw ay dahil ang anak ni Edna, nakakalaya lang, ay nasangkot sa isang kaso ng diborsyo. Para tulungan ang anak, kumuha daw si Edna ng investigador para kumuha ng ebidensya. Pero sabi ni Edna, hindi siya nagtitiwala sa investigador dahil hindi pa niya ito nakikita. Natatakot siya na baka may kasama itong iba para pagnakawan siya. Kaya bilang pag-iingat, tinawagan niya si Daniel para sumama. Ang tagpuan ay sa Best Western Hotel mismo, kung saan natagpuan ang sasakyan. Pagdating sa hotel at pagtawag sa investigador, wala naman daw sumipot. Sinabi raw ni Edna na sumasakit ang tiyan niya at nagpahatid kay Daniel pauwi. Gamit ang mga ebidensyang nakita ng pulis, alam nilang nagsisinungaling ang lalaking kaharap nila. Kaya ipinakita pa ni Detective Craig ang maraming litrato para direktang ibukin siya. Sa pamamagitan ng CCTV, noong oras na mangyari ang krimen, naglatag si Craig ng kwentong ibang-iba sa sinasabi ni Daniel. Alas 9:39. Lumabas si Daniel, bit-bit ang 4 na yogurt mula sa supermarket. Makikita na sa oras na ito, kapaparada lang ng jeep ni Edna. Nang dumaan si Daniel sa sasakyan ni Edna, kumaway pa ito bilang pagbati. Pagkatapos, pumunta siya sa kanyang pilak na sedan, kumuha ng isang bag at sumakay sa passenger seat ni Edna. Sunod nito, minaneho ni Edna ang sasakyan at umalis sila sa parking lot. Sabay silang pumunta sa bahay ni Daniel at pagkatapos ay ginamit ni Edna ang telepono doon para tawagan ang anak bandang 10 Teresa. At ito na, ang huling kontak niya sa pamilya. Walang nakakaalam kung anong nangyari pagkatapos. Ngunit pagsapit ng 13:43, nakita sa CCTV malapit sa bahay ni Edna na ang kanyang dilaw na jeep ay dumaan sa highway number 25. Hindi nagtagal, bumalik ang sasakyang ito sa parking lot ng Food Lion. Pagkababa ng sasakyan, naglakad si Daniel pabalik sa kanyang pinagparadahan kaninang umaga at itinabi ang kanyang pilak na sedan sa jeep ni Edna. Bagaman malabo ang kuha dahil sa layo, sa pagsusuri ng bawat frame, nakita ng mga pulis na inilipat ni Daniel si Edna mula sa dilaw na jeep patungo sa kanyang pilak na sedan. Pagkatapos nito, minaneho ni Daniel ang jeep ni Edna papunta sa katabing hotel. Pagkababa ng sasakyan, pinunasan niya pa ito ng hindi bababa sa 2 beses dahil sa kanyang pag-aalala. Samantala, ipinakita ng CCTV sa parking lot ng supermarket na iniwan ni Daniel si Edna sa loob ng kotse at hindi na ito gumagalaw. Hindi nakabukas ang bintana, hindi umaandar ang makina, kaya wala ring aircon. Dapat nating tandaan na kalagitnaan ito ng Agosto. Napakainit ng panahon at ang temperatura ay higit sa 30 degrees. Ang isang normal na tao, kapag nakulong sa sasakyan na walang aircon, ay tiyak na gagalaw at manlalaban. Ngunit hindi ganoon ang nangyari kay Edna. Ibig sabihin nito, sa mga oras na iyon, maaaring wala na siya o kaya ay nawalan na ng malay. Dahil magkalapit lang ang supermarket at hotel. Matapos linisin ang sasakyan ni Edna, naglakad si Daniel pabalik sa kanyang sariling kotse.
Sa huli, minaneho niya ang sasakyan lulan ang hindi gumagalaw na si Edna patungo sa Highway 25 kung saan nakatira si Edna sa tabi mismo ng kalsada. Ipinakita ng CCTV na dumaan si Daniel sa bahay ng biktima, ngunit hindi siya huminto para ibaba ito. Sa halip ay nagpatuloy lang sa pagmamaneho. Sa kabilang banda, may mahalagang natuklasan ang mga pulis na naghalughog sa bahay ni Daniel. Sa loob ng bahay ni Daniel, natagpuan ng mga pulis ang isang maliit na imbakan ng mga armas, kabilang ang 2 semi-automatic rifle at iba pang kagamitan. Marami sa mga armas na ito ay sadyang binura ang serial number, kaya hindi matukoy kung saan ito galing. Maliban sa mga kagamitang ito, natagpuan din ng mga investigador ang isang itim na pitaka. Nang buksan ito, may laman itong iba't ibang ID, lisensya sa pagmamaneho, bank card, at social security number. Ang nakapagtataka, ang may-ari ng mga dokumentong ito ay hindi si Edna, kundi isang babaeng nagngangalang Nancy Rego. Ito ay panibagong kaso na naman. Sa investigasyon, nalaman na si Nancy ay dating nagtatrabaho sa Eastern Airlines noong siya ay bata pa. Noong 2017, nakilala ni Nancy na noon ay 66 anyos, si Daniel na 55 anyos, sa isang dating site. Mabilis na nagkamabutihan ang dalawa. Sa panahong ito, hindi alam ni Nancy na ang lalaking kanyang minahal na nagtatrabaho bilang janitor ay may madilim na nakaraan at may sarili ng pamilya. Ilang buwan matapos makilala si Daniel, sinabi niya sa kanyang pamilya na makikisama na siya kay Daniel. Pagkatapos noon, naglakbay sina Nancy at Daniel at hindi na muling nakita ng kanyang mga kaanak. Kapag nakikipag-ugnayan sa pamilya, gumagamit na lang sila ng email at text message. Natuklasan ng mga pulis na may social security card si Nancy at buwan-buwan ay nakakatanggap ng tulong pinansyal mula sa gobyerno. Mula nang mawala si Nancy, patuloy pa ring may nagwi-withdraw at gumagastos gamit ang card, at ang mga lokasyon ay tugma sa mga lugar na pinupuntahan ni Daniel. May dahilan ang mga pulis para maniwala na sinaktan ni Daniel si Nancy dahil sa pera at ginagamit ang pagkakakilanlan nito para makuha ang benepisyo. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Mas marami pang nakakagulat na pangyayari ang susunod. Noong Oktubre 9, 2021, isang buwan matapos makulong si Daniel, hindi na nakayanan ng kanyang asawang si Katie ang sitwasyon at naghain ng divorce. Humingi siya ng tulong sa mga kamag-anak at kaibigan para linisin ang bahay sa pagnanais na maibenta ito agad at makapagsimula muli. Habang naglilinis ang mga kaibigan sa labas ng bahay, hindi sinasadyang nakatuklas sila ng isang bahay ng pukyutan o beehive. Ang beehive na ito ay may layong 68 metro mula sa bahay, kaya hindi ito napansin ng mga pulis noon. Nang buksan ang beehive, nasa loob nito ang pitaka, bank card, lisensya at susi ng kotse ni Edna. Sa patuloy na paghahanap sa paligid ng beehive, nakakita rin sila ng itim na plastic bag na naglalaman ng hikaw at sapatos ni Edna. May ilan pang itim na plastic, isang lalagyan ng strawberry yogurt na may bawas na, at ilang gamot sa dilaw na bote. Ang nakakagulat, ang pangalang nakalagay sa mga gamot ay Nancy Rego, ang babaeng ilang taon nang nawawala. Natuklasan ng forensics ang biological sample ni Edna sa itim na plastic bag. Ang DNA ni Daniel at Edna ay nasa tali ng plastic at ang 3 uri ng gamot na nasa strawberry yogurt ay ang mga iniresetang gamot para kay Nancy. Base sa CCTV mula sa parking lot, hinala ng mga pulis na kaya hindi gumagalaw si Edna ay dahil nilagyan ni Daniel ng gamot ang yogurt at ipinakain ito sa kanya. Ang layunin ni Daniel ay katulad ng sa kaso ni Nancy, ang gamitin ang pagkakakilanlan ng matanda para makuha ang pera nito. Sa harap ng maraming ebidensya, napagtanto ni Daniel na wala na siyang kawala. Alam niyang nangyari ang krimen sa North Carolina, isang estado na may pinakamabibigat na parusa. Upang maisalba ang kanyang buhay,
Nagbigay si Daniel ng alok sa mga pulis. Basta hayaan siyang mabuhay, aaminin niya ang lahat. Noong Mayo 2022, sa pagtuturo ni Daniel, nagpunta ang mga pulis sa isang gubat at natagpuan ang labi ni Edna sa isang hukay. Kaya naman, hindi lang siya umamin sa kaso ni na Edna at Nancy, kundi itinuro pa niya kung nasaan ang mga ito. Ibinunyag din niya ang 2 pang kaso na hindi alam ng mga pulis. Isang kriminal na walang sinasanto. Noong 2017, biglang pumanaw ang ina ni Nancy na si Dolores Sellers. Noon, dahil 81 anyos na si Dolores, walang naghinala ng siya ay mamaalam. Gayunpaman, nang suriin muli ng forensics ang kaso ni Dolores, nalaman na hindi natural ang pagpanaw niya kundi dahil sa sobrang dami ng gamot. Inamin ni Daniel na siya ang may kagagawan sa pagkawala ni Dolores. Bukod kina Edna, Nancy at Dolores, ang huling biktimang inamin ni Daniel ay si Lee Goodman, 61 anyos. Noong kabataan niya, si Lee ay naging tagapamahala sa isang rehabilitation center para sa mga kabataan. Pagkaretiro, pinili niya ang simpleng pamumuhay at madalas na nakikisakay lang sa mga dumadaan na sasakyan. Noong Setyembre 11, 2018, huli siyang nakitang kasama ni Daniel. Kumain sila sa isang restaurant sa North Carolina. At tulad ni Nancy, hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya. At paminsan-minsan na lang nagte-text para sabihing ayos lang siya. Sa loob ng 4 na maikling taon, 4 na tao ang naging biktima. Dahil sa kasunduan ng pag-amin, nakaligtas si Daniel sa pinakamabigat na parusa at nahatulan ng habambuhay na pagkakulong ng walang parol. Kung iisipin na pinalaya si Daniel noong 2009 at ang unang inamin niyang krimen ay kay Nancy noong 2017, hinala ng pulisya sa pagitan ng 2009 at 2017. Maaaring may iba pang ginawa si Daniel. May record na si Daniel ng iligal na pagpigil sa tao at isa siyang mapanganib na individual na may mahabang kasaysayan ng krimen. Talagang napakadelikadong tao. Ikaw, ano ang masasabi mo sa kanya? Ang babaeng nasa inyong harapan ngayon ay nagngangalang Casey. Nakatayo siya sa harap ng lahat para ibahagi ang kanyang kwento ng katapangan at katatagan sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Kasalukuyang nagpapagaling si Casey at ito ang matagal at nakakatakot na laban na kanyang pinagdaanan kamakailan. Matapos marinig ang kanyang kwento, siguradong nakaramdam kayo ng awa para kay Casey, hindi ba? Ayon sa kwento, bata pa lang siya ay mayroon na siyang kondisyon sa kalusugan. Sa kasamaang palad, dinala niya ito sa halos kalahati ng kanyang buhay. Sa mga sumunod na panahon, nag-asawa siya at nagkaroon ng anak na babae na nagngangalang Mary. Ngunit dahil sa kanyang kalusugan, kinailangan niyang ibigay ang sanggol sa kanyang ina para palakihin. Subalit, ang mas nagpadurog sa puso ni Casey ay ang kanyang anak na kulang na nga sa pagmamahal ay dumanas pa ng isang bangungot na hindi aakalain. Ang lokasyon ng ating kwento ay sa Charlotte, USA, ang pinakamalaking lungsod sa North Carolina at pangalawang pinakamalaking banking center sa Amerika. Ipinanganak si Mary noong Hulyo 6, 1999. Noong siya ay 3 taong gulang, na-diagnose siya na may 22q11.2 deletion syndrome, isang napakabihirang genetic mutation. Dahil sa epekto ng sakit na ito, nakaranas si Mary ng hirap mula pa noong siya ay bata. Dahil sa kanyang kondisyon, naantala ang kanyang pag-unlad at 6 na taong gulang na siya nang magsimulang magsalita, ngunit hindi ito normal dahil mayroon din siyang speech problem na nagpapahirap sa kanyang pagbigkas. Kahit noong 20 anyos na si Mary, kailangan pa rin niya ng tulong sa pang-araw-araw na gawain. Ang kaya lang niyang gawin ay simpleng addition at subtraction. Pero minsan ay nahihirapan pa rin siya. Kaya kailangan niyang ulit-ulitin ang bilang bago bumili ng gamit. Mahina rin siya sa direksyon at madalas na naliligaw, kaya hindi siya naglalakas loob na lumayo sa bahay at hindi rin siya pwedeng magmaneho.
Kahit mahirap ang sitwasyon, hindi sumuko si Mary. Noong bata pa, nag-aral siya ng sign language para makipag-ugnayan. Palagi siyang masaya at puno ng pagmamahal sa buhay. Bukod dito, mahilig din siya sa fashion at madalas na nagdidisenyo ng sarili niyang mga damit. Maliban sa fashion, musika ang pangalawa niyang hilig. Laging naglalaan si Mary ng oras pagkatapos ng klase para maggitara. Kahit simple lang ang mga hilig na ito, nararamdaman ni Mary ang matinding pagmamahal sa buhay. Ang tingin ng mga tao sa paligid kay Mary ay isang inosente at walang bahid ng masama. Lahat ay natutuwa sa kanyang mga ngiti at pagiging simple. Para sa kanila, ang mga kilos na ito ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga tao sa paligid. Pagkatapos ng high school, nagkaroon ng nobyo si Mary na nagngangalang Lavi na dati niyang kaklase. 2 taon matapos silang maghiwalay ni Lavi, nagkaroon ito ng bagong nobya na si Kelly. Ipinanganak noong 1995, mas matanda si Kelly ng 3 taon kay Lavi. Nagsimula ang problema nang malaman ni Kelly na naging magkasintahan noon sina Lavi at Mary. Kaya naman nagsimula siyang magselos. Ginulo niya si Mary sa social media at nagpost ng mga masasakit at mapanuyang salita. Gayunpaman, isang araw, biglang nagbago ang ihip ng hangin at humingi ng tawad si Kelly kay Mary at sinabing gusto niyang makipagkaibigan dahil sadyang mabait. Agad na pumayag si Mary nang walang pag-aalinlangan. Sinabi ni Kelly na gusto niyang maging matalik na kaibigan si Mary. Gusto niya itong yayain lumabas sa weekend, mag-makeup at manood ng paborito nilang pelikula. At bilang dagdag, ililibre daw niya si Mary ng paborito nitong sushi. Ang ating bida, matapos makarinig ng matatamis na salita, ay tuwang-tuwa. Pero hindi alam ng inosenteng dalaga na ang trip ng nagpakilalang best friend na si Kelly ay may nakatagong masamang balak. Dumating ang hindi inaasahan. Noong Sabado, March 28, 2020, dumating ang takdang oras. Kahit gabi pa ang party, umaga pa lang ay excited na si Mary. Nagbihis siya ng maganda at nag-makeup, sabik na sabik sa pagkikita. Pero, kabaligtaran sa tuwa ng apo, iba ang nasa isip ng lola ni Mary. Bilang guardian, pinayuhan niya ang apo na huwag lumayo. Una, may kondisyon si Mary sa pag-iisip kaya mahirap para sa kanya ang umuwi mag-isa. Isa pa, paano kung may masamang loob sa daan? Dagdag pa, noong March 28, 2020, nagdeklara ng lockdown ang governor ng North Carolina. Parang noong kasagsagan ng pandemya sa atin, pinayuhan ang lahat na mag-ingat, huwag bumiyahe at manatili sa bahay. Dahil dito, nag-alala ang lola hindi lang sa kapahamakan, kundi pati na rin sa sakit. Pero si Mary, dahil bata pa, simple lang ang iniisip para sa kanya. Hindi pwedeng palampasin ang pagkikita. Dala naman daw niya ang phone at naka-on ang location. At tatawag siya sa lola. Hindi niya alam ang daan pero may Uber na pinatawag si Kelly. Sa sakit naman, face mask lang daw ang katapat. Dahil mapilit ang apo, pumayag na rin ang lola. Sumakay si Mary sa Uber ng 2:30 ng hapon, pero ang hindi inakala ng lola, ito na pala ang huling beses na makikita niya ang kanyang apo. Nang gabing iyon, tawag ng tawag ang lola kay Mary, pero hindi ito sumasagot sa tawag o text. Linggo ng umaga, 6:54, wala pa ring paramdam. Tinext niya si Kelly. Nagpasabing pauwiin na ang apo. Pero wala pa ring sagot. Maya-maya, nag-post si Lavi ng video online kung saan makikitang masaya sina Mary at Kelly sa likod niya. Pinost din niya ang paboritong sushi ni Mary, tapos masaya silang sumakay ng elevator. Sa video, inayos pa ni Kelly ang sombrero ni Mary na nasa likuran niya. Sa tingin, parang normal na magkakaibigan lang. Pagkatapos panoorin,
Tumawag ulit ang lola pero hindi na makontak ang phone ni Mary. Baka nalobat. Pero dahil nakitang masaya ang apo sa video, medyo kumalma siya. Dahil pandemya, importante ang pag-iimbak ng pagkain. Puno ang mga supermarket, lahat gustong mamili ng marami. Ganon din ang lola ni Mary. Pagkatapos ng maghapon sa labas, 7 p.m. na at wala pa ang apo, nag-text ulit siya kay Kelly na may emergency at tumawag agad. Pero walang reply si Kelly. Lumipas ang mga araw, hindi na makapaghihintay ang lola. Nagdesisyon siyang sunduin ang apo. Ang problema, hindi niya alam ang address ni Kelly. Buti na lang, naka-on ang location ng phone ni Mary. Gamit ito, nahanap niya ang kondo ni Kelly at Lavi. Ang pangalan ng kondo ay The Yards, isang bagong renovate na mamahaling residential area. Kahit walang access card, nakapasok siya kasabay ng iba at tiningnan ang mga mailbox. Nakita niya ang mailbox na may pangalang Kelly. Base sa number, nahanap niya ang Unit 307. Kahit anong katok, ayaw buksan ng may-ari. Hindi na nakatiis, sumigaw siya na buksan agad ang pinto. Kung hindi, ay tatawag siya ng pulis. Iba talaga ang kutob ng matanda. Dahil sa takot, lumabas si Lavi. Sabi ni Lavi at Kelly, kanina pa nakaalis si Mary. Wala na raw ibang tao sa loob. Siyempre hindi naniwala ang lola. Dahil hindi kayang umuwi mag-isa ng apo, nagpumilit siyang pumasok para mag-check. Pumayag agad si Kelly. 2 ang kwarto ng unit. Pagpasok, kusina sa kaliwa, kwarto at CR sa kanan. Sa dulo ng sala ang master bedroom. Pagdating niya sa master bedroom, nakalak ito at dahil private space daw, ayaw siyang papasukin ni Lavi at Kelly. Naghanap siya pero wala. Ramdam ng lola. Siguradong may nangyaring masama sa apo ko. Ibinalita niya sa pamilya na nawawala si Mary. Matapos maghanap sa paligid at walang makita, nag-report na siya sa pulis. Nagpadala ng pulis sa unit ni Kelly. Kumatok, pero walang sumagot. Dahil walang search warrant, umalis na lang ang pulis. Bandang 11 p.m., tumawag ulit ang lola sa 911. Sinabing 3 araw nang nawawala ang apo. May kondisyon ito sa isip at hindi kayang umalis mag-isa, kaya dapat i-check agad. Pumayag ang pulis at magpapadala ng tao kinabukasan. Pero hindi mapakali ang lola. Bago mag-umaga, kasama ang nanay ni Mary na si Casey, naghintay sila sa labas ng kondo. Mahirap ang proseso. Naghanap ang mga pulis sa gubat at basurahan sa paligid. Nang araw ding iyon, may natanggap na importanteng lead ang pulis. Isang babae, tawagin nating A, may kaibigan siyang si Jane. Nagkwento si Jane kay A ng isang bagay na parang may kinalaman sa kaso kaya ni-report ito. Sabi ni Jane, pumunta siya sa party ni Kelly dati. Habang nagsasaya ang iba, tinali ni Kelly at Lavi si Mary at dinala sa bathtub para saktan. Matapos ang pisikal na pananakit, isiniksik nila ito sa loob ng kutsyon. Sabi ni A, parang gawa-gawa lang ang kwento at sobrang imposible, pero dahil pinanindigan ni Jane na totoo ito, nag-report na si A. Tinanggap ng pulis ang report. Ito ang pangatlong punta nila sa unit ni Kelly. Nung una ayaw silang papasukin. Ngayon kahit walang warrant, gusto nilang silipin ang loob, lalo na ang nabanggit na kutson. Iba ngayon, nakipag-cooperate si Lavi. Siya pa ang nagdala sa pulis sa kwarto at binuksan ang kutsyon, pero wala doon ang hinahanap nila. Kinausap ng detective ang lola at si Casey. Sinabing huwag nang magbantay. 24,000 siya sa labas ng unit dahil kumpirmadong walang tao doon.
Pero makalipas ang 2 araw, may witness na nagsabing nakita si Mary doon. Ngayon, may search warrant na ang pulis at sumugod sa kondo. Saan galing ang impormasyon? Balikan natin ang nakaraan. Noong April 4, 2020, may dumating na impormasyon. 2 tao, sina A at B, ang nag-report. Sabi ni B, nagkwento rin si Jane sa kanya na itinago si Mary sa kutsyon. Dagdag na detalye, binalot daw ni na Kelly at Lavi si Mary ng plastic wrap at isiniksik sa loob ng kutsyon. Sabi ni Jane, nandoon siya. Nagkatinginan ang mga detective. Na-realize na seryoso ito kaya kumuha ng warrant. Sa pang-4 na punta, naabutan nila si Lavi na may inihahanda sa labas. Pagpakita ng warrant, dinala sila ulit sa pinto ng unit. Sa sandaling iyon, nasa loob lang si Kelly ng bahay, pero ayaw niyang pagbuksan ng mga otoridad. Kahit ilang beses silang kumatok at nagbabala, napilitan na ang mga pulis na sirain ang pinto para makapasok. Nakita nilang walang malay si Kelly sa kama dahil sa maling pag-inom ng gamot, pero ligtas naman ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi ito naging hadlang para ituloy ng mga pulis ang kanilang investigasyon. Matapos ayusin ang kama, sinuri ng mabuti ng mga pulis ang kutsyon. Dito nila napansin na tinanggal ang laman sa loob nito. Mula sa mga spring hanggang sa bulak ay inalis lahat. Sa gitna ng kutsyon, may isang itim na bagay. Mukhang gumamit sila ng malalaking trash bag at ang main part ay binalutan pa ng tuwalya. Ang buong bagay na ito ay binalot ng tape at plastic wrap ng paulit-ulit na parang isang package na inimpake ng maayos. Nang buksan ang bawat layer, tumambad sa kanila si Mary, ang babaeng 1 linggo nang nawawala. Ayon sa mga eksperto, nagtamo ang biktima ng humigit kumulang 100 at 33 pinsala sa katawan. Ang dahilan ng kanyang pagkawala ay ang paulit-ulit na pagtama ng matigas na bagay at sa huli ay nasugatan ng isang matalas na bagay. Para matakpan ang hindi magandang amoy, nilagyan pa ng suspect ng dishwashing liquid at mabangong sabon ang katawan ni Mary. Sa loob ng mga kwarto, nakakita ang mga pulis ng mga tape at trash bag. Bukod dito, sa gitna ng mga papel sa apartment, nahanap nila ang bank card ni Mary. Gamit ang kemikal na pang-detect, nakakita ang mga pulis ng bakas sa master bedroom, sa banyo, at ang pinakamadami ay sa loob ng bathtub. Dahil sa ebidensyang ito, naniniwala ang mga pulis na hinaluan ni Lavi at Kelly ng gamot pampatulog ang pagkain at inumin ni Mary para mawalan ito ng malay bago nila saktan. Nang matagpuan ang katawan ng biktima, agad na ipinatawag sa istasyon sina Lavi at Kelly. Ilang oras ang lumipas, inaresto rin ng mga pulis ang isa pang suspek na nagngangalang Zen. Kung hindi dahil sa pag-amin ng taong ito, baka nahirapan ang mga pulis sa paglutas ng kaso. Matapos mahuli ang 3 suspek, ang tanong ng lahat ay kung ano ang kanilang motibo. Noong unang beses na sinuri ng mga pulis ang kutson, hindi pa nila nakita doon si Mary. Sa pagkilala sa 3 suspek, unti-unting nakakuha ng mga lead ang mga otoridad. Isa sa mga utak ng krimen ay si Lavi. Ipinanganak noong 1998, tahimik na tao, mahilig maglakad-lakad at mag-ayos ng sarili. Kung titingnan, parang wala siyang bahid ng pagiging marahas. Kaya naman nang malaman ang tungkol sa kaso, hindi akalain ng marami na magagawa ni Lavi ang ganitong kalupitan. Matapos ang high school, nagpatattoo si Lavi at naging kakaiba ang takbo ng kanyang ugali. Isang netizen ang nagsabing madalas maglaro ng PUBG si Lavi at sa laro ay nambubuli siya at nang aatake ng iba kasama ang mga pananakot at nakakatakot na litrato. Kaya kahit walang record si Lavi, base sa pakikitungo niya sa iba, mahihinuha na may tinatago siyang agresibong pag-uugali. Ang masama pa nito, nakatagpo siya ng katapat sa katauhan ni Kelly. Si Kelly
ay ipinanganak noong 1995 at galing sa marangyang pamilya. May record siya sa pulisya noong 2019 dahil sa pananakit. Pero mula sa pambubuli niya kay Mary at pagkukunwaring nakipagbati para mapapunta ang biktima sa kanila, makikitang si Kelly ang sentro ng lahat. Ang planadong detalye at paraan ng pagsasagawa ay nagpapatunay na siya ang mastermind. Noong Enero 2023, sa payo ng abogado, pumayag si Kelly na umamin at makipag-areglo. Dahil dito, ibinaba ang kaso ni Kelly mula sa first degree papuntang second degree. Sa korte, hindi napigilan ng piskal na maiyak habang inilalahad ang kaso. Grabeng pinsala ang tinamo ng biktima, binalot ng mahigpit sa trash bag at tape at isiniksik sa loob ng kutsyon. Hindi makagsalita, hindi makasigaw, hindi makagalaw, napakatindi ng hirap na dinanas ni Mary. Sa huli, hinatulan si Kelly ng 22 taong pagkakakulong at hindi siya pwedeng bigyan ng parol bago mag-25 taon hanggang sa huli. Ayaw pa ring sabihin ng babaeng ito ang tunay na dahilan ng krimen. Pero kapalit nito, inutusan siya ng hukom na ilaglag ang kanyang boyfriend dahil mula nang mahuli. Pilit itong itinatanggi ng lalaki at sinasabing wala siyang kasalanan. Sa kabilang banda, si Zen naman na may maayos na itsura ay ipinanganak noong 2000. Mula sa mga litrato niya sa kulungan, mahuhulaan ang naging takbo ng buhay niya. Unang nakulong sa edad na 17 dahil sa pang-hold up at pagkalaya ay natuto naman ng iba't ibang modus mula pagnanakaw hanggang sa paggamit ng bawal na gamot. Ang kaso ni Mary ay dagdag na naman sa mahaba niyang record. Pananakit, kidnapping, at pagtatago ng katawan, masasabing isa siyang mantsa sa lipunan. Para sa kanya, ang paggawa ng masama ay parang pang-araw-araw na lang na gawain. Pero dahil kay Zen, hindi lang nahanap ang biktima, kundi nahuli rin ang 2 pang suspek. Ibinunyag din niya ang ika-4 na suspek na si Liam. Si Liam ay ipinanganak noong 2001. Isang buwan bago ang insidente, nakilala niya si Jane sa isang dating app. Sinabi ni Jane na matapos ang pangyayari, kinontak niya si Liam para magpatulong sa pagliligpit at pagtatago kay Mary. Nooy 18 anyos siya at nang dumating ang mga pulis, nakatakas na siya papuntang Colorado. Pagkalipas ng isang buwan, noong May 12, sumuko si Liam. Matapos arestuhin, kinasuhan siya sa pagtatago ng katawan ng biktima. Isang taon nang lumipas, noong September 18, 2021, nagbayad si Liam ng $100,000 para sa piyansa at nakalaya pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. Hanggang ngayon, wala pang tiyak na petsa para sa kanyang kaso. Marami ang hindi na nagulat nang makalaya siya. Dahil sa totoo lang, pagtatago lang ng katawan ang ginawa ni Liam at hindi siya nanakit. Noong Huwebes, humarap si Zen sa korte para humiling ng piyansa. Pumayag ang korte sa halagang $250,000. Pero dahil kapos sa pera ang pamilya, nanatili siya sa loob ng kulungan. Nakakaawa ang sinapit ng 20 anyos na biktima sa kamay ng mga walang pusong tao. Nawalan ng anak ang isang pamilya, habang ang mga may sala ay hinaharap na ang parusang nararapat sa kanila. Sa huli, isang napakalungkot na wakas. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ngayong araw, napakasakit isipin. Bakit kailangang mangyari ito kay Mary na may kapansanan at hindi pinalad sa buhay? Bakit kailangan pa niyang makatagpo ng mga taong sadyang masama? Kayo, ano ang opinyon niyo? Mag-iwan ng komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-follow ang ating page. Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Paalam.